Nako, natataranta na po ang lahat dito. Ikot puwet na nga, ika nga, no? Dito sa pababalik ni Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon, no? Ito po yung talagang tinututukan nila. Hindi naman talaga impeachment eh. Ang impeachment naman po talaga, sinisigurado sa HOR, no? Para makita ng sanbayan ng Pilipino na bumaba si Sara sa survey, masiraan siya sa sambayan ng Pilipino. Pero hindi yan talaga ang pinakapunto nila. Imagine. So, sisimula mo sa simula pa lang, bakit talaga sila nagkukumahog noon pa lang na palitan lahat ng liderato, di ba? Sa Senate. Bakit? Hindi naman sa impeachment eh. Hindi. Kasi sa impeachment, alam na nila, hindi lulusot yan. Kasi may 16 votes ang kailangan. Ang kailangan nila talaga, basagin itong ngayon na hindi nila akalain. Walang makapagsasabi na biglang sumulpot si Bato at nagkabotohan at naging Senate President si Alan Cayetano, no? Si Senator Alan Peter Cayetano. Maski ang palasyo, alam ko, nagulat yan eh. Ako, tingin ko, nagulat yan mga yan eh. Oo, iisipin nila, teka muna, bakit ganito? Bakit biglang nagkaganyan? Di ba? Nagkagulatan, maski si Juan Bull, talagang hindi makapaniwala eh. Tama yung sabi niya, Senator Dante Marcoleta, yung mga mukha nila namumula. Ibig sabihin, hindi sila makapaniwala, galit, inis, naghalo sa kanila. Oo, hindi sila makapaniwala dahil marami po mabubuko dito. Yung sinasabi ko nga na Marines na 18 na nagsasalita ng mali-maleta ni Juan Bol, yari na. Hindi ba? Mabubuko yon. Kasi kaya hindi sasalita yung mga yan, may mga nabigyan dyan malamang ng maleta. Hindi, ano ito hindi tayo nang bibintang ng rekta sa mga tao kung sino nabigyan ng maleta. Pero sigurado natin, maraming nabigyan ng maletang pera. Muli natin ibabalik to kasi nakakalimot yung tao eh. No? Ito pinakamahalagang bagay eh. Na, alam bakit? Mag-uulan na, tag-ulan na ngayon. Nadadama naman. Yung galit ng sambayan ng Pilipino, uusbong na naman. Kaya ang gawin natin, dito, bigyan natin sila ng paghupa ng galit nila. Sana man lang, itong mali-malitang pera, maimbestiga na, masimulan na talaga. Oo. Pagkatapos siguro ng impeachment trial, no, sasabay ni Senator Dante Marcoleta yan, no? Kasi yan talaga ang pinakapunto eh. Diyan sila takot at takot na. yan talaga, hindi ang impeachment. Huwag kayo maniniwala, kaya nagpalit ng Senate leadership kasi harangin ang impeachment. Hindi yan. Hindi. Ang totoong dahilan dito sa pagpapalit ng liderato, dahil sa maimbestigahan na yung flood control issue. Tapos na ang issue na yan. Ibig sabihin, dyan sila talaga nanginginig na, natataranta na. Ika nga. Ito po, kaya nga, ito balita ayaw ng palasyo daw, sabi ni Harry Roque, na si Alan Peter Cayetano maging Senate President. Hindi sila, nabigo sila eh. Hindi nila alam gagawin nila eh. Di ba? Kaya nga, huwag kayo magtitiwala eh. Di ba? Kahit kay John Wick eh. Huwag kayo masyadong titiwala dyan. Ako, nagustuhan ko yung ginawa niya. Dahil, honest siya. Pero, kung kaya niya ginagawa yon dahil baka tumakbo siya sa pagka-presidente o kaya vice president, pag tuloy-tuloy mong ginawa yan, John Wick, asahan mo, marami kang boto sa mga DDS. Kung pakampi ka sa mga DDS, di ba? Magiging tapat ka. Kung talagang naramdaman mo, mukhang nag-iimbento na yung kampo mo dyan, dito ka na sa mga DDS, di ba? Okay, ito. Sa buong pangyayari, wala naman lang nangamusta. Ito yung inaano ni Alan Cayetano na ang minority ngayon magpapaimbestiga yata sa Monday. Aalamin ang buong detalye kung ano nangyari sa Monday. Biruin mo yan. Hindi makatulog ang minority ngayon. Hindi makatulog. Kesyo iimbestigahan daw nila nangyari sa Senate, di ba? Samantalang yung nagkakagulo doon, ang marami na iwan doon na staff na Senate, yung buong Senado na nalagay sa alanganin, na hindi naman ng kamusta kayo dyan, buhay pa ba kayo? Walang ganoon. Tapos, ngayon si Senator Alan Cayetano pa ang gusto nyo tanggalin, gusto nyo pang ikudita ulit. Di ba? Talagang ang layunin ng mga to, hindi para sa impeachment ni Sara, hindi. May mga nabigyan dyan ng maleta. Di ba? Tama yung tumutugma yung sinabi ng 18 Maris sa ni Baligod. Na wala pa masyadong binabanggit ang 18 Maris, kakaunti pa lang nabanggit niyan. Ibig sabihin, may mga hindi pa nabanggit sa affidavit na nabigyan ng maleta. At tiyak natin kung bakit itong dahilan, kung bakit takot-takot sila si Alan Peter Cayetano na. Chamba lang eh. Ito chamba lang to eh. Chamba lang sila Alan Peter Cayetano eh. Nachambahan na kasi lang bakit? Kung nahuli si Bato na hold, hindi nakatakbo, wala. Impeach, pasok ka, ito isipin mo
bakit hindi kagad dinala yung impeachment kay sa Senado? Dinala gabi na, 'di ba? Yung nagkagulo-gulo sa doon dinala. Bakit? Tinamad na lahat eh. 'Di ba? Kasi hindi na mapo-forward, alam nila kasi may majority na uupo sila kaya tano na eh. Pero magtataka ka, 'di ba? Talagang yung talagang hindi kumbaga talaga eh, na sila eh, tsamba nangyari. Kung na-hold si Bato, na-hold ng NBI yung araw na yon, wala mangyayari. Impeach kagad si Sara, sila Cayetano, hindi magiging SP, tuloy ang ligayan nila, wala. Kumbaga nakachamba lang sila SP Cayetano eh, sa araw na yun eh, nakatakbo si Bato eh. Nadapa pa nga, kung nadapa, nasunsug yung ulo ni Bato, halimbawa, medyo nahilo, ulo na siya, posas siya. Pag naposa siya, kukuyugin siya ng mga NBI. Pwedeng ganun mangyari kasi nahabol siya eh. Dadali siya sa dahig. Di ba sabi? Sorry ako lang yan yan ang mangyayari, senaryo ko lang Pwedeng gawin sa kanya, iangkas agad sa aeroplano. Isipin nyo, ganun nangyari. Ano mangyayari? Wala. Huli siya. Wala makakaboto. Walang SP ngayon. Yeah? Ganun mangyayari. Di ba? Huli na lahat. Tapos sabihin nila, pag nahuli si Bato, walang SP, walang kaguluhan sa Senado. Bakit? Isasang-alang-alang mo ba yung kaguluhan sa Senado? Yung kaguluhan sa Pilipinas hindi maimbestigahan? Dahil sa pagkatakip nila Pinky? Di ba? Okay lang ako magkagulo sa Senado. Okay lang yung nangyari sa Senado. Okay lang sa akin na yun. Kesa naman hindi matuklasan yung flood control issue na trilyon-trilyon na wala. Di ba? Alam ko si BBM mag-uutang na naman yata ng pera. Pinapautang yata ng ADB na hindi ko alam nabasa ko lang. Hindi ko alam kung ADB o isang bangko magpapautang na naman ng 98 billion. Sipin mo, uutang na naman, bakit? Di ba? Ibig sabihin, itong kurakot na to, kung natuklasan sana to, at pinusigo nila, kaso hindi po pwede matuklasan kasi ako ang mastermind, alam niyo na kung sino yung mastermind. Ayaw nila talagang tuklasin, no? Dito tayo ngayon, kay Cathy Binag. No, dito po, sabi niya, takot sila mabalik si Senator Dante Marcoleta. Ang pinaka-highlights dito, walang iba si Senator Dante Marcoleta. Itong pagka-SP ni Cayetano, tsamba lang to. Hindi nila, gusto nila talaga maging SP ang isa sa kanila, si Legarda o man si Cayetano. Pero tsamba lang ang pagkakaano nila eh. Kasi sabi ko, kung mahuli si Bato bigla, yung time na yun, walang mangyari. Si Senator Dante Marcoleta nga, umamin na nga, walang pag-asa sila eh. Hindi siya naniniwala darating si Bato nung araw na yun eh. Tapos ganun pa, inabol pa siya, di ba? Kung nasungkog yun, na-hold, wala na. Di ba? Kaya natsambahan lang. Kaya dito, ang pinaka-highlight dito, si Senator Dante Marcoleta. Di ba? Pagbalik nito, anong pasabog ang gagawin niya? May matinding pasabog si Senator Dante Marcoleta. Ito, painggan po natin si Cathy Binag. No? Magandang gabi mga kababayan. Ayan, Diyos ko, ang daming kaganapan na nangyari sa Senado, pero isa lang ang mapapansin nyo. Pinagkakaisahan ang bagong liderato at mukhang bitter ang lumang liderato. Samantalang, nung pinalitan si Senate President Chis Escudero, napaka-gentleman at walang nagsalita at tahimik lang lahat at tinanggap nila ang pagpapalit. Pero this time, bakit nagkakagulo? Bakit may mga gumagawa ng issue? Parang malapelikula ang nangyayari at binabaliktad pa ang bagong liderato. Actually, totoo. Kita niyo yung mga ngayon. Ito, papapansin niyo yung mga trolls ngayon, triple time ngayon. Natin nyo. Kalahat na nasa page, mga comment, makikita mo kung trolls eh. Di ba sabi ko sa inyo, konti lang yung friend. Walang masyadong, friend, konti lang. Nasa 100 lang yung friend, 100, 300. Talagang double time, triple time sila ngayon. Na talagang todo pa nila sila na gumagawa pa yung iba ng ibang vlogger, gumagawa pa ng listahan na si Cayetano daw mag-resign na. Di ba? Kasi wala silang magagawa ngayon. Wala silang magawa ngayon. Sabi ni Cayetano, yung ibang senador tinatakot na. Wala sila, ang nararamdaman nila ngayon, desperate na. Hindi na nila hindi na nila alam kung ano gagawin nila. Kasi hindi sa impeachment ni Sara, doon sa mali-malitang pera. Kasi pag si Senator Dante Marcoleta talaga nakaupo, sabihin ko sa inyo, sure ball matutuklasan to kung sino talaga. Maniwala kayo, lalabas ang katotohanan. Iimbestigahan yung 18 Maris, papaupuin dyan. Magsasalita ngayon ng 18 Maris, may mga ebidensya. Titignan lahat yan. Si Boyeng hindi pwedeng itanggi yun pag may ebidensya na. Hindi nila pwedeng pabulaan yun. Talagang mahuli sila eh. Pero talagang... Hindi na bago kasi dati sila yung majority rin. Okay, why? Simple lang.
wag na kayong magtaka. Hmm. Natatakot silang buksan ang Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control trillion scam projects. Bakit kanyo? Dahil pag binuksan ng Blue Ribbon Hearing Committee na yan, na walang filter, walang pili, walang kaibigan or kamakamag-anak, tatamaan talaga ang mastermind at matutumbok na. Tatamaan talaga. Alam niyo bakit? O, ito, sample bigyan ko kayo. Si Martin, di ba may interparliamentary courtesy kay Pinky? Ngayon, pag pinatawag ni Senator Dante Marcoleta, walang interparliamentary courtesy. Ang gagawin niya dyan, hindi invitation hindi invitation. Kasi si Pinky, invitation ang ginawa kasi may parliamentary courtesy niya Ang gagawin niya dyan, ipapatawag talaga. Iba yung papatawag sa invitation. Yung invitation, pwede ka tumanggi, ayoko, hindi ako pupunta dyan. Kasi may interparliamentary. Pero pag pinatawag ka, pag hindi ka pumunta, subpina ka. Hindi po pwede hindi huliin si Martin. Kasi batas ng, ng Senate yun. Pag sinabi nilang, hindi po pwede hulihin yan, hindi po pwede. Subpina yan Parang mo niloloko yung Senate na bawal magsubpina, bawal na, mag-contempt yata yun di ba? Pag pinatawag si Martin na paupo dyan si Martin, tatanungin siya Hindi pwede hindi siya sumagot ng ewan di ba? Makikita sa kanya bilang speaker siya dati. Malalaman, makukona siya kay Senator Dante Marcoleta Makukona siya, mapapahiya. Doon pa lang sa mapaupo siya, mapapahiya na siya kay Senator Dante Marcoleta Ayaw mangyari ni Insan yun. Di ba? Ano mangyayari? Papaupo niya yung 18 Marines. Palagay natin, wala si Gutes, ipapatawag ulit yung Diskaya, pati yung mga engineer district. Mag-iiba ngayon ang ihip ng hangin. Lalabas yung totoo kasi sa ebidensya. Yung ICI, mababaliwala lahat yun. Malalaman pa nito, ito pa malupit. Pag si Senator Dante Marcoleta nakaupo na, malalaman nila kung ano yung sa ICI na investigasyon nangyari. Papahalungkat ni Senator Dante Marcoleta. Di ba nakita sa Net 25 sinabi niya na yung ICI na yan, hindi nilabas yung pagiging pagkausap kay Martin pati kay Sandro. Hindi nilabas. Ipapalabas si Senator Marcoleta yan. Ang mahirap kung meron talaga o wala. At kung meron, ipaparinig ba sa taong bayan kung ano yun. At kung wala sila mailabas, yari ngayon sila kay Senator Dante Marcoleta. Mapipilitan si Senator Dante Marcoleta talaga na mas imbestigahan pa yung pati ICI na yan. Kung ano meron dyan. Hindi, alam nyo, nalawak Pati mga kontraktor na siya tawag, mapapatawag lahat yan. Magtuturuan yan. Maniwala. Kasi may madidiin may madidiin Hindi po pwedeng, si Martin, pati congressman, may madidiin Hindi po pwedeng hindi may madiin. Kaya ang gagawin mo, bilang congressman ako, wala naman talaga akong kinalaman, pero nadidiin ako, magkakanta na ako. Hindi, kasama po talaga ako nung time na yun, pero hindi naman ako halo-halo na. Magkakaano na kasi, dati kasi walang ganyan, kasi walang pinapatawag. Kaya nga hindi pwede magpatawag si Pinky noon kasi nga magkakabulilyasuhan. Magkakadulasan. Alam mo yun? Hindi, mapipressure sa Senate hearing. Mapapaamin. Kaya pag dito nakaupo na, pinaupo ni Marcoleta, yari na. Kasi, yan lang naman yun Kunwari, impeachment, hindi ang impeachment matutuloy. Nakita nyo naman ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano or Senate President Alan Peter Cayetano na magko-convene na sa Lunes ang impeachment. Ang problema dito, ibang kinatatakutan lang. Ang tunay nilang kinatatakutan ay ang magiging hearing sa flood control scam projects. Bantayan nyo sa mga susunod na araw. Dadami pa ang mga batikos. At saka paalala lang, doon sa mga luminaries, legal luminaries, supposedly, na nagbebendalo, nililista namin mga pangalan nyo. Kasi baka bukas makalawa, madisbar kayo. Wag ho kayong totoo yan. Totoo yan. Alam mo, eto maraming kumakamping ngayon dyan sa, sa flood control issue na yan. Ayaw nila mabuksan yan. Bakit? Marami na bigyan ng maleta, marami na abutan ng envelope, at higit sa lahat, marami sahor. Tandaan niya, may mga binanggit. Yung mga nag-i-impeach kay Sara, ang makaramitan doon, mga pumirma, nabanggit sa 18 Marines. Mabubuksan lahat yan, ipapatawag ni Senator Dante Marcoleta yan. Anong katwira niya? Anong interparliamentary page sasabihin nyo? Pumunta kayo dito kay Sophia. Alam ba, ito, ang ipapatawag niya dyan yung mga pinangalanan ng 18 Marines. Pati yung pinangalanan ng Diskaya nung simula. Dami nun. At yung pinangalanan ng 18 Marines, pati yung 18 Marines magkakasya sa Senate yan. Kung hindi magkasya sa Senate, hindi, magkakasya yan.
Maglagay ka lang ng table sa gilid eh. Doon yung, di ba may mga audience nanonood doon, may mga alis muna kayo dyan ang 18 Marines. Ilagay. Yung mga congressman paikutin dito. Kasya yan. Di ba sabi ni Juan Bull dati, ay ni Pinky, di daw magkakasya. Maaabala lang yung Hindi, pagkakasya niya, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Di ba? Ngayon, pag napatawag, alam ba, pinatawag si Junel. Ipatawag si Junel, hindi pupunta. Siyempre, may interparliamentary courtesy. No, papasubpi na yan ni Senator Dante Marcoleta. Pag hindi ka pumunta, subpi na ka ngayon. Di ba? Hindi ka pa pwede kukulong ka. Di ba, dito lang, ito. Di pupunta ka, mapipilitan ka. Magkakaaminan doon ng 18 Marines. Ma'am, sasabihin ng 18 Marines, ma'am, di ba binigyan ng kayo ng envelope? Wala akong binibigay. Sabi ni Junel, wala akong binibigay. Ganun pa yung pakamay niya. Diba, ganun senyas niyon. Walang ganun ibibigay. Wala. Magpapakita ng ebidensya yung si Baligod. May video pa eh. Eto ma'am, nabigay yari ka. Yun na sinasabi ko sa inyo. Ang laki ng pagkakaiba ngayon na ikot sila ngayon, natataranta sila. Totoo na, nakakataranta. Hindi lang ang palasyo kung tutuusin. Pati yung mga congressman ngayon, natataranta sila. Kaya nga, isa panawagan nila ngayon eh. Isa panawagan eh. Pag-resign si Cayetano. Bakit pag-resign si Cayetano? Kasi yun ang magiging blue ribbon si Senator Dante Marcoleta eh. Walang iba. Hindi para impeach si Sara. Wala na yun, given na yun eh. Given na yun eh. Kung may bumaliktad, ma-impeach si Sara, it's okay. Diba? Walang problema. May tumatawag. Okay, tuloy tayo. Huwag kayong sinungaling. Nakakahiya kayo. Tapos yung mga iingay na kongresista at senador dyan na bumabatikos sa mga iilang bagay na hindi mas importante dito sa flood control scam project o nakawan sa kaban ng bayan, mag-ingay naman kayo. Senator Lito Lapid, baka naman, this time magsalita ka na. Mga kababayan, huwag tayo paliligaw, tandaan natin, huwag nating kalimutan, lahat ng ito, yung kaguluhang nangyayari is para maligaw ang landas natin or ang ating mga pag-iisip, nakalimutan natin ang trilyon na nakawan sa mga ahensya ng gobyerno, PhilHealth at iba pa, plus ang flood control scam projects na trilyon. Okay? Guys, bayan mo, bantay mo. Kaya magkaisa tayo, tulungan natin ang ating bansa upang tuntunin ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Bye everyone, good night. Tignan mo bakit si Bato, kumbaga si Bato ngayon uhulihin nila ngayon. Siyempre tumakas nga naman, mali yun. Sige, mali. Sige, wanted na kung wanted ng ICC. Pero para saan na yun? Wala na eh. No bearing na yun. Sige, hulihin nila si Bato. Hulihin. Ano pa mangyayari? Napalitan ng liderato eh. Kulang na sa numero sila eh. Kahit yung kay Juan Bull kulang sila sa numero eh. Ang mahalaga lang, nakapunta si Bato yung araw na yon. Napakahalaga nun. Ngayon kulang na sila sa numero. Ano mangyayari? Wala na sila. Diba? Pakinggan natin to si Harry Roque. Ang ganda ng paliwanag niya rito. Ang ganda. Magandang araw po sa inyong lahat. Nako, hindi pa po lumalamig yung napakainit na pangyayari sa Senado, ang pagbabalik ni Senator Bato, ang pagpapalit ng liderato ng Senado, ang putukan sa Senado. Heto na naman, major happening na naman sa Senado at balita na papalitan daw si Senate President Alan Cayetano. Hindi po ako nagtataka na siya'y papalitan. Sa totoo lang po, napakatagal na panahon na umuugong na talagang kinakailangan palitan na si Tito Sen bilang Senate President. Bakit? Kasi unang-una itong si Tito Sen halatang-halata atat na gipitin itong si Inday Sara Duterte at kung pwede nga, matanggal na bilang Vice President. Bukod pa dyan, halatang-halata na itong si Tito Sen at si Ping Lacson ay sinisigurado na hindi masisiwalat ang katotohanan tungkol sa korupsyon sa flood control scam, no? Yan talaga, tamo. Iisa, hindi to nag-usap-usap to mga to Iisa talaga pag-iisip natin lahat na, kaya, huwag nyo kayo makakalimot. Kaya sila nagtalaga ng mga lideratong kaya nagpalit dahil yan sa flood control issue. Wag lang mapatawag ang dapat ipatawag.
Yan ang simula niyan eh. Di ba? Hindi yung sinasabi nila, kaya nagpalit ng liderato, kaya kasi para sa impeachment. Hindi. Ewan ko ba, bakit sa mga to, na pag ayaw paglaban sa kanila, gigipitin nila. Hindi ba pwedeng pag ayaw sa inyo, okay, di ayaw sa akin. Ba't ginigipit nyo? Para bang lagi may masama silang ginagawa kasi pag gano'n eh. Ano ba, ako presidente, ayaw mo sa akin? Okay, is ayaw mo sa akin, wala akong magagawa. Ayaw mo sa akin eh. Senador ka, ayaw mo sa akin, kinakalaban mo ako, is okay. Walang epekto yan. Basta walang maapekto yung taong bayan sa paninira mo sa akin. Okay, walang problema. Pero ang mahirap, ako ginagawa ko, yung ayaw sa akin, kinakasuhan ko, pinapakasuhan ko. Bakit? Ibig sabihin, may plano kang masama. Tama? Pero kung ang layunin mo mabuti lang, kahit batikusin ka, ikaw presidente ka o senador ka, ha? Kung layunin mo mabuti para sa taong bayan, at ikaw binatikos na marami, okay lang sa'yo eh. Kung masama na, demanda mo. Ay hindi, kakasuhan ka doon sa bagay na hindi mo ginawa. Naintindihan nyo? Halimbawa, ang ginawa ni Libiste paniniwala nila, paninira sa gobyerno. Ba't ayaw nyo kasuhan si Libiste tungkol doon kay ES? Ba't ang ikakaso kay Libiste, paninilip yung solar? Ang layo. Ganun eh. Kay Mike Defensor, yung nagsasayta si Mike Defensor sa 18 Marines. Ba't di nyo kasuhan si Mike Defensor tungkol doon sa 18 Marines? Ba't kakasuhan nyo siya doon sa business ng asawa niya? Di ba? Kita nyo ang layo. Di ba? Kuha nyo. At walang nangyari dyan sa Blue Ribbon na investigation nila. So matagal na mga senador ay naispalitan si Tito Sen, wala lang silang maipalit. Bakit? Kasi unang-una, lumulutang ang pangalan ni Alan Peter Cayetano, pero sabi sa akin ng isang senador na napakalapit din kay Alan Peter Cayetano, ayaw ng Malacanang kay Alan Peter Cayetano. Yan ang katotohanan. Now, alam ko na ang mga senador ay mas independyente kaysa sa mga congressman kasi nga ang kanilang mandato ay galing sa buong taong bayan. No? Pero pagdating sa Senate President, kahit papano, may ilan pa rin kasing mga senador na nagre-report sa presidente. Ngayon, sino-sino ba? May nagre-report pala, may nagmi-meeting pala. Hindi, ito ano lang to, pero maaari, malamang. Kasi hindi imposible si School Bukod saka si Pinky. Kaalyado niya yan eh. Yeah? Mga nagre-report. Di mga Dilawan, tatlo na yan. Bam, Risa, Francis. Bukod pa dyan, si Tito Sen at saka si Ping Lacson. No? So at least mga 5 yan na nakikipag-ugnayan. May dalawa pa. Bali 7 yan. Yung dalawang, alam niyo na, magaling lang pag may asawa, magkasama, pag may away mag-asawa, magkapatid. Sa kanya, at nandiyan pa rin ang Lito Lapid, wag natin kalimutan, no? Talaga naman yan, at yung magkapatid na Tulfo, na alam natin yan. na malapit din sa Malacanang. Huwag niyo po kakalimutan na si Erwin Tulfo, talagang PTV4 po yan, at talaga naman po yan ay inappoint na DSWD Secretary ni Bangag, at naalis lang yan dahil nga dun sa issue ng citizenship na Amerikano pala. Hindi ko nga alam kung bakit natanggal bilang isang gabinete as pagiging pagiging Amerikano, pero naging senador naman, no? Parang dapat Pilipino ka kay senador o gabinete, no? Pero ewan ko na, bahala na sila dyan. So, merong at least 7 numero ang Malacanang dyan sa Senado. And bagamat ang 7 numero ay hindi sapat para mag-elect ng Senate President, siyempre, yan ang isang bloke. O wag natin kalimutan din, si Gatchalian, Bangag supporter yan. Bakit? Kasi ang ama ay negosyante. Kaya yan ngayon, makikita nyo mga sinasabi, no? Talagang yan ay loyalty Bangag. Kasi nga, ang daming mga kontrata ng tatay na nakasalalay sa Malacanang. Isa yung ama niya na nagre-reclaim ng Manila Bay. Baka pag siyempre yan ay nag-independyente, lagot na ang mga negosyo ng tatay niya, lagot na ang kapirahan ng pamilyang Gatchalian. So at least 8 sila dyan. Okay? Now, ang problema nga dati, bagamat yung mga gustong maging bagong mayorya ay nais si Alan Peter Cayetano, ang problema nila yung Malacanang. At kahit papano, sa hanay din ng minorya, kahit papano, may influensya pa rin ng Malacanang kasi may mga hinihingi pa rin ang mga senador dyan sa Malacanang. Pero itong pangyayari ito, sabi ko nga, tsamba lang. Nakachamba lang sila Cayetano. Nakachamba lang. Natsambahan din ang mga one bull, natalo sila. Nakaboto si Bato eh. At hindi rin akalain ng Malacanang. Hindi ko alam, hindi Malacanang. Nilang lahat na
magkakaganito na magpapalit ng liderato. Simula ng kanilang bangungot. Hindi nila akalain na magpapalit ng liderato at mabubuksan muli. Kasi ang pinakaplano talaga, huwag mabuksan itong plano sa flood control issue. Huwag mabuksan. Di ba pilit na nilalayo? Di ba pilit na nilalayo? Tapos pag in-interview nila, uhuli na namin si Saldi! Imbestiga namin! Pero hindi mo maramdaman, nag-iimbestiga, wala nangyayari. Di ba? Oh. Tandaan niyo yung ginawa nila sa gagawin ni Senator Dante Marcoleta ngayon. Tignan niyo pinagkaiba. Be it budget, suporta sa bills, or negosyo ng kanilang mga pamilya. So kaya nga napakatagal na nais nilang palitan si Tito Sen, hindi nangyari kasi hindi sila makahanap ng kapalit dahil ayaw ng Malacanang kay Alan Peter Cayetano. Bakit ba biglang siyang nahalal? Well, kasi nga nagkaroon ng mainit na issue tungkol kay Senator Bato. Ang issue talaga sa mga senador, papayag ba sila na maaresto na ang isang kasama nila sa Senado sa bisa na isang mandamiento de aresto na hindi naman ang galing sa Pilipinong hukuman. So nagkaroon ng bagong initiative na siguro ibigay na natin ang liderato kay Alan Peter Cayetano kasi importante na makipagkapig-bisig naman ang mga senador sa pagtutol sa pag-execute ng isang warrant of arrest na hindi naman ang galing sa Pilipinong hukuman. At kung maalala nyo, nagkaroon talaga ng resolusyon. Ang mga senador, hindi suportado ng lahat. Yung mga Dilawan at mga pro-Marcos ay hindi bumoto sa resolusyon, pero meron silang numero at naipasa na dapat isurrender lamang ang mga membro ng mga senador kapag ang warrant of arrest ay nanggaling sa Pilipinong huwes. So ngayon, yan ang dahilan kung bakit naging Senate President si Cayetano. Mabilis ang mga pangyayari, sumulpot si Bato para masigurado na merong boto. Ang kinakailangan lang dati ay 13 talaga kinakailangan kasi 24 eh. Ang kalahati niyan ay 12. Pero Hindi, si JBL ito yata, lilipat yata sa Alan Cayetano. Si JB daw, ililipat daw yata. Balita na ngayon, parang pa-trending na ngayon na madadagdagan. Tapos isa pa, dalawa pa makulang eh. Pero ano na, over na yung majority na sobra na. Ibig sabihin eh, ayaw talaga nila ngayon sa minority na team one bull, ayaw nila. para maging Senate President, dapat 13. So ngayon, ang problema, nagtatagong muli si Bato, nawala yung advantage of one vote ng mayorya. Kaya ngayon, kung magkakaroon ng bagong Senate President, it will be hindi nga 13 eh. Kaya na ng 12. Kasi yung isang side, mababawasan isang boto, 11 na lang. So sa nangyari naman ngayon, dahil 13 ang bumoto kay Alan Peter Cayetano, mawawalan isa, 12. Yung isa, at most, 11. Pero kapag meron talaga yung dalawang independiente, sino ba ito? Si JB Ejercito at saka si Zubiri ay bumoto sa kanila, magiging 11 sila. Meron pa rin naman 12, kaya lang, depende nga, baka may makuhang isang boto dito sa mayorya ngayon, napakadali na matanggal si Alan Peter Cayetano. Pero kung matatanggal si Alan Peter Cayetano, yan po ay dahil sa mga bangag. Ayaw talaga ng mga bangag kay Alan Peter Cayetano dahil una, alam niya yung batas. Siya ang presiding officer sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Alam niya hindi po pwedeng gamitin ang mga bank details na siniwalat ng AMLAC dahil yan ay paglabag sa saligang batas at sabi nga ng Bank Secrecy Law at saka ng AMLAC Law, hindi po pwede gamitin sa kahit anong proceedings for any purpose. Pero kapag makakakuha sila ng Senate President na talagang nagkakautaw sa Malacanang, tatanggapin ang ebidensyang yan. Kahit ano maging butuhan in the end, masisira si Inday Sara Duterte kung tatanggapin ang ganyang ebidensya kesa ibasura na dapat naman ibasura. Sa puntong ito, sa tingin ko, alam na nila hindi sila makakakuha ng 16 votes kasi matindi nga yung division ngayon sa Senado. Yun talaga. Hindi makakakuha sila. Saka, hindi yan, sabi ni Senator Dante Marcoleta, hindi yan ang issue. Hindi yan issue. Diba? Ang pwedeng makuha nila dyan si Ligarda. Kaso si Ligarda ayaw nga si One Bull. Kaya nga pinipilit nila si Zubiri. Kasi siguro baka gusto ni si Ligarda si Zubiri. Kung maging Senate President si Zubiri, pwedeng bumaliktad si Ligarda. Hindi naman babaliktad, ay may pupunta kay Zubiri. Pero sabi ko nga, sana wag naman gawin ni Ligarda yun. Di ba? Kasi dapat para sa taong bayan ang gagawin mo.
Hindi para sa gusto mong tao. Ako, ganun ako, kahit best friend ko yan, hindi ako papayag na maging Senate President yan. Pag yan laban sa taong bayan. Di ba? Ang gagawin ko, doon para sa taong bayan papunta. Alam mo yung para sa taong bayan? Ito, yung committee nila si Senator Dante Marcoleta ngayon. Yung magiging committee nila ngayon. Bakit? Mapapatupad yung bill sa kuryente. Walang tututol na, majority na sila. Pangalawa, itong mga flood control issue. Mawawala na. Huwag yun na isipin mo na impeachment. Wala muna yun. Kasi napopolitika eh. Lagi napasok kasi sa utak ng mga kalaban, impeachment ni Sara pipigilan. Hindi yan, wala yun. Kalimutan nyo muna yun. Yung mismong positive muna mangyayari pag sila ay majority. Marami mangyayari po. Ang issue na lang, magagamit bang impeachment para lalo pang masiraan si VP Sara? So ang nais nila, isang Senate President, dahil siya ang presiding officer, siya magdedesisyon kung tatanggapin o hindi ang ebidensya, na magtatanggap ng ebidensya para masira lang si Inday Sara Duterte. At ano yung ebidensya na tatanggapin ng isang tao na walang alam sa batas? Yung AMLAC at ang testimonya ni Madriaga. Kasi kung ikaw ay hindi abogado, malalaman mo, hindi mo alam na hindi dapat tanggapin ang testimonya ni Madriaga dahil hindi naman niya kasama dun sa impeachment complaints. Dapat lahat ng ebidensya sa impeachment complaints, limitado lamang dun sa mga bagay-bagay na nakasaad sa impeachment complaint at yung mga affidavit na dapat sana ay nakakabit sa impeachment complaint mismo. At wala namang binabanggit tungkol kay Madriaga dyan. So kinakailangan nila isang Senate President na sunod-sunuran, isang Senate President na hindi abogado. Yun, si Tuta Wanbol. Si Tuta Wanbol. Yun ang gusto nila. Hindi abogado. Host. Host ng isang variety show. Sunod-sunuran, di ba? Kaalyado. Yun ang gusto nila. Para masunod lahat na hindi para una okay si Chis Escudero eh. Di ba? Si Chis Escudero okay na una eh. Di ba? Okay naman eh. Medyo parang kaalyado nila, di ba? Akala natin, di ba? Kaalyado ng BBM yan, di ba? Yung bandang huli, nagkaroon ng investigasyon, pumutok ang flood control issue, boom! Kasi bumagyo na malakas eh, nag-ulan eh, naimbestigahan dahil niya doon sa Diskaya, di ba? Natandaan nyo? Tapos biglang pumutok, nataranta ngayon sila, palit liderato na, si One Bull na kagad, di ba? Yun eh. Kaya ngayon, lolokohin yung taong bayan ngayon. Ba't magpapalit ngayon? Magpapalit ng liderato ngayon gusto nyo kasi hindi para kay Sara. Di ba? Hindi pa sa mga impeachment para hindi nyo maimbestigahan yung flood control issue. Hindi alam kung bakit hindi dapat matanggap ang AMLAC. Hindi alam kung bakit hindi dapat tanggapin ang testimonya ni Madriaga. At yan ay walang iba kung hindi si Juan Mig Zubiri. Bakit? Alam mo si Zubiri, taga Mindanao yan, ha? Pero tignan ninyo, ha? Hindi talaga yan out and out support sa mga Duterte. Kasi nga, matagal na sa politika sa Bukidnon ng kanyang pamilya, kaalyado talaga yan sa panahon ng mga Marcoses mga Marcoses, at saka pansinin ninyo, ha, pati yung asawa hindi naman na nag-no doon sa impeachment, nag-abstain ang sinasabi nila dahil sa kanyang asawa. Pero ang katunayan yan, kung siya talagang tunay na taga Mindanao, no na talaga yan sa impeachment. Siyempre, ang dahilan din kaya ang Mig Zubiri mas gusto ng mga Marcos bukod doon sa kanilang historical na magkakampi sila ng mga pamilya, ay marami ring mga negosyo, mga Zubiri na nakasalalay din sa Malacanang. Meron din po yung power plant, mga iba pa na nakadepende rin sa gobyerno. No? Kaya hindi nakapagtataka kung talagang ninanais na mga bangag na mapalitan si Alan Peter Cayetano na independyente, may paninindigan, kapalit na isang gaya ni Zubiri na transactional. Yan at si Gatchalian po, dalawa yan, talagang super transactional. Kung ano lang ang makakabuti para sa kanila. So baka kaibigan, hindi pa naman po nangyayari, pero sana pagdasal natin na manatili si Alan Peter Cayetano. Dahil sa ngayon po, sinasabi ko, wala nang pag-asa yung impeachment na yan. Hindi sila makakako ng 16. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito talaga napatunayan talaga na nagtatakipan na. Wala na silang gawin, takpan nila, gustong takpan nila. Si Senator Dante Marcoleta ang blue ribbon dyan. Wala na sila magagawa dyan. No? Okay, maraming salamat. Nabusog ko naman kayo ng bagong komentaryo na punong-puno ng kaalaman at karunungan. Isang masustasyang pag-uusap at isang talakayan na puno ng aral at lesson learned. Ika nga, no? Maraming salamat sa inyo. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.